So finally, andito na tayo sa ikalimang laban ng Team USA. Dito nga sa ikalimang nilang tune-up game bago sila sumabak sa 2024 Paris Olympics. Pero hanggang saan nga ba itong Team USA? Ito na nga, makakatapat na nila ang world champion na Germany. Pero wag kayo, wala pa rin talo dito sa kanilang tune-up itong German. Dito nga kontra sa Netherlands at sa Japan. Hindi natin pwedeng malitin itong Germany dahil ito ay kinapalooban din ilan sa mga NBA players. Ilan lamang dito sila Dennis Schroeder, Maxi Kleber, Franz Wagner at Daniel Theis. Dito sa laban ng Germany kontra sa Netherlands ay tinambakan lamang nila ito sa final score na 95-50. Nakalaban din nila ang host country na France kung saan nanalo din sila ng final score na 70-65. Ito ay mga NBA players sa France na mga bigs, sila Rudy Gobert at Wembanyama. Medyo naging dikdikan din ang laban nila dito. At sumunod naman ang laban nila dito kontra sa Japan 104-83. Kung saan kabilang din NBA players na sila Rui Hachimura at Yuta Watanabe. Kaya naman ngayon ay bukod sa South Sudan ay mukhang mapapalaban din ng Team USA laban dito sa Germany. At matapos nga magiging laban ng Team USA dito sa kontra sa Germany ay meron na lamang isang linggong preparasyon para sa pagsisimula ng Paris Olympics. At una nga nila makakalaban dito sa group stage kabilang ang team na Serbia sa July 28 at susunod naman ang South Sudan sa August 1 at huli naman nila makakatapat ang Puerto Rico sa August 3. Kapag makagawa nga ng makaabante dito ng isang team dito sa kanilang group stage ay aabante sila dito sa quarterfinal sa August 6 at semifinals naman sa August 8 at ang pinaka-finale game naman kung saan malalaman na ang magkakaroon ng gold medal ay sa August 10. Kaya naman ngayon kaliwat kanan na ang preparasyon sa mga teams lalo na ngayon para dito sa Team USA dahil medyo malaki ang pressure sa kanila dahil nakatutok sa kanila ang mga basketball fans. Bakit nga ba maraming umaasa na sigurado ang Team USA na ito nga maaari nga nila makuha ang gold medal para sa Paris Olympics? Ito nga lalo na puro napapalibutan ng mga NBA superstars. At ngayon ilang araw na lamang ay masasaksiyan na natin ang unang laban nila kontra dito sa Serbia. Natapos ngang gumawa ng game winner itong si LeBron James upang maiwasan ang biggest upset sa history sa US basketball. Dahil natalo na nga ang Team USA noon na may mga NBA players. Hindi na ito laban sa mga lowest ranked basketball team na kasama dito sa Olympics. Kaya nga talagang nasubukan na sila dito na nalamangan pa ng 16 points at may chance pa makuha ang panalo. Ngunit sa huli nakuha pa rin ng panalo ang ng Team USA sa pamamagitan ng pag-take over ni LeBron James. Grabe talaga pa rin itong si LeBron. Parang nasa prime pa rin niya at the age of 39 years old ay talagang binigay pa rin sa kanyang second shot ni Steve Kerr imbes na si Stephen Curry dito sa laban sa South Sudan. Sigurado walang masasabi dito ang mga haters ni LeBron na nakapagtala pa ito ng 23 points, 6 rebounds, 6 assists. Patunay yan na kumakalabaw pa rin siya sa dito sa liga. At isa pa nga dito sa inaabangan ng mga fans ito nga si Kevin Durant kung makapaglalaro na nga dito laban sa Germany. Hindi na nga nasunod ang kanilang lineup ng Team USA pero nagagawa pa rin nilang maipanalo ang kanilang apat na tune-up game laban nga dito sa Canada, Australia, Serbia at South Sudan. Hindi rin naman na ito nakakagula dahil puno-puno ng mga NBA superstars. Kaya nga meron tayong magandang balita. Baka posible na natin mapanood ang buong lineup dito ng Team USA. At nakaka-recover na nga ito si Kevin Durant mula sa kanyang right calf injury. At ayon na nga sa head coach na si Steve Kerr ay nakaka-recover na nga dito. At nakakasama na ngayon sa kanilang team practice. Gusto niya na nga ito makita makapaglaro. Pero kailangan pa rin nilang makasigurado na 100% ito sa kanyang kondisyon. Yan nga sinabi ni Steve Kerr. Ano kaya masasabi natin dito kay LeBron James at muling pagbabalik ni Kevin Durant dito sa Team USA?